Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po. Magre-react lang po tayo mga kabida dito ho sa lumabas na balita. Medyo nakakabahala po ito. Itong headline po ng balita mga kabida, kung saan po ang Pilipinas ang naturingang pinakadelikadong bansa sa buong mundo. Okay? Mantakin nyo ha, buong mundo mga kabida. Ito, ang headline po ng balita, lumagapak sa ranking Pilipinas, pinakadelikadong bansa para sa turismo. Sabi po ng Hello Safe. Okay, isa po itong comparison online platform, mga kabida. Kung saan po yung coverage po dito ay buong mundo. Ito, babasahin ko lang po yung kanilang balita. Nanguna ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansang mapanganib para sa seguridad ng turista batay sa pinakabagong inalathala ng comparison online platform na Hello Safe. Ayon sa nasabing online platform, nasa 82.32% ang banta sa safety index ng Pilipinas, na sinundan naman ng Cambodia na may 79.21% at Mexico nasa ikatlong pwesto na meron pong 78.42%, mga kabida. Daig pa po tayo ng Cambodia at saka Mexico, mga kabida. Sa Asia naman, bagsak pa rin ang safe index ng Pilipinas na nasa ikatlumpung pwesto. Kabaliktaran naman ito sa pwesto ng Singapore na nanguna sa nasabing kontinente na meron pong 19.99%. Okay? Ibig sabihin po, pinaka-safe po ito sa Asia, mga kabida. Ito hong Singapore, Sinundan ito ng Bhutan sa ikalawang pwesto na meron pong 22.98% at Mongolia sa ikatlong pwesto na meron pong 27.85%. Ang Lao po mga kabida, mas mababa pa po itong Lao kumpara po sa atin in terms of economy, mga kabida. Ang Lao po, meron pong 28.77%. Pang-apat po ito, At Armenia sa panglima, na meron pong 30.76%. Maganda yung kanilang peace and order po doon, Kaya nga siguro safe itong Lao at saka Armenia. Kung tutuusin po, mas angat pa po itong Pilipinas, mga kabida, Ayon po sa Hello Safe, meron umano silang 5 pinagbatayan upang masuri ang seguridad na tinutukoy nila sa isang bansa gaya ng natural disasters, violence in society, internal and external armed conflicts, healthcare, at militarization. Samantala, kinilala naman ng buong mundo ang Iceland bilang pinakaligtas na lugar na maaaring puntahan ng mga turista na may natalang 18.23% sa kanilang safety index. Sinundan ito ng Singapore na meron pong 19.99%, Denmark meron pong 20.05%, Austria meron pong 20.31%, at Switzerland meron pong 20.51%, mga kabida. Ito, challenge po ito, unang-una po sa pamunuan po ng Philippine National Police. Okay? Lalong-lalo na po, ito hong kay General Nicolas Torre III. And dami hong nag-congratulate so dito, At yung pagtingin ho nila kay Torre, parang, parang Superman, mga kabida, Ito, challenge po ito, kay General Torre, kung paano niya isolve po ito. Okay? Paano ho niya balik ta rin ito, mga kabida. Kung maalala po ninyo mga kabida, bago po umupo ito hong si General Torre bilang Chief PNP, ibinandera na po ng PNP sa ilalim ho ng dating PNP Chief na si General Romel Barbil,
ito hong pagbagsak ho ng kriminalidad sa Pilipinas dahil ho sa napaka-epektibo hong approach daw ng Philippine National Police. At in fact, dinispute po nila ito hong mga kumalat po sa online media mga kabida, kung saan po nagsasabing hindi na po ligtas ang Pilipinas dahil ho ang dami na pong krimen, patayan dito, nakawan dito, parang ganun eh. Okay? Ang sabi po ng PNP, kabaliktaran daw yan. Mas bumaba daw ang crime index dito ho sa Pilipinas sa ilalim ho ng pamumuno ni General Romel Marbil, mga kabida. Okay? Eto, patunay na po ito na totoo yung kumalat po sa online media, mga kabida, doon po sa mga online platforms, kagaya ho na Facebook, na mayroon pong mga nangyayari talagang krimen sa Pilipinas na baka hindi po alam po ng Philippine National Police. Okay? Itong survey na ito, mantakin nyo, nakakahiya po ito sa atin. Mga turista, mga kabida, para bang sinasabi ho ng hello, safe, na, hoy, huwag kayong pumunta sa Pilipinas kasi delikado ho yan para sa inyo. Parang ganun eh. Diba? Yung kanila pong paglatahala po mga kabida, ng kanila pong survey ng Pilipinas ang pinaka-delikadong bansa sa buong mundo, para bang sinasabi po nila na, hoy, kayo dyan, mga ibang lahi, huwag kayong pumunta sa Pilipinas kasi delikado yan para sa inyo. Diba? Ito naman pong si Secretary Cristina Frasco. Ano naman pong ginawa ng inyong departamento dyan? Kayo po yung in charge sa turismo. Naging epektibo ba itong si Secretary Frasco, mga kabida? Daming nagsasabi nung nag-courtesy resignation ito pong kalihim po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Marami hong nagsuggest at nagrekomenda na wag na itong ibalik si Frasco Kasi hindi po maganda daw yung pamamalakad daw niya, mga kabida, bakit po ibinalik, Hindi po tinanggap yung kanya hong courtesy resignation. Meaning, nagustuhan ng Pangulo yon. Okay? Despite sa mga nangyayari ho, mga kabida, sa ating bansa. Okay? Eto, magbasa po tayo ng reactions dito. Actually, dami hong nag-post po dito, mga kabida, kinuha ko lang ito dito ho sa pag-share ho ni Kifi Chu. Okay? Mas kilala ito sa pangalang Crisette Laureta Chu. Okay? Si Crisette Laureta Chu, mga kabida. Magbasa ho tayo ng reaction sa kanya pong post. Okay? Sa kanya pong post mo, mga kabida, meron pong 2,200 reactions, 366 comments at 312 shares, Ang sabi po nila dito sa mga nag-react, mga kabida, noon time show style ba naman? Yung government puro pamigay lang ng pera, alam gawin. Ayan. Ganyan ka bulok ang bansa natin ngayon, nakakahiya. Nakakahiya talaga, Kasi ho, mantakin nyo para sa mga turista po ito, mga kabida, hindi ho maganda ang estado po ng Pilipinas when it comes to visiting tourists, Kasi delikado ho para sa kanila. Okay? Sobrang kabaliktaran during PRR this time. Anak ng torta itong LBM na admin. Ano ba yung LBM? BBM siguro to. Okay. Fake news daw, sabi ni Auntie Claire. Paano na fake news ito? Binalita po ito, mga kabida, ng mga mainstream media. Bumaba naman daw krimen. Sabi po ng PNP. Sabi po ng PNP. Pero kung titingnan mo yung nasa online platform, iba yung sinasabi po, mga kabida, Okay? Actually, marami pa pong mga reaction dito, Tatak BBM, mismong kapwa Pilipino pinagkakanulo sa ibang bayan.
worst leaders so expect the worst. Ayan. At least safe sa pwesto ang mga sip-sip kay BBM at tambaloslos. Okay? Ito pa po, fake news daw, sabi ni Auntie Claire. Fake news, malinaw po yan, nandito pa. Iba, hindi ko babasahin na kasi grabe naman po yung words na ginamit po nila, Fake news yan. Kahit itanong nyo kay Barbel, o Marbel siguro, napakababa ng crime rate ngayon sa Pinas kung ihahambing sa mga nagdaang administrasyon dahil hindi na nire-record at ibinabalita ang mga patayan, sabi nung dating DILG. 7 sa bawat 10 krimen sangkot sa drugs. Parang sarcastic yung kanya kong sinabi. Mga tambaloslos. Okay, wag na lang. Okay. Tatak BBM. Paano di lalagapak ang ating bansa? Ang namumuno mga walang silbi. Dagdagan pa ni Torre, Sos, Maria Josep. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ayan. Tanong nyo kay Torre, tanong nyo kay Marbil, tanong nyo kay DILG Secretary John Vic Rimulya, Sila yung in charge dyan, mga kabida. Bagong Pilipinas, Pamor. Ito yung Bagong Pilipinas. Okay? Ito yung Bagong Pilipinas po, mga kabida. So, yun po, napakalaking challenge po ito, sa ating mga leaders, lalong-lalo na po sa hanay po ng PNP, General Torre, yung kanya pong 3 to 5 minutes response, siguraduhin ho ni General Torre na kakayanin po yan, baka magmukhang tanga lang po ito hong mga polis. Kung hindi ho kakayanin ito hong 3 to 5 minutes response po, doon po sa iba't ibang krimen po sa ating bansa, mga kabida. Okay? At itong si Pangulong Marcos, mag-isip-isip na po ito, para ho sa kanya hong kalihim sa Department of Tourism. Okay? Dami hong nagre-recommend, na wag na itong ibalik, pero ibinalik pa rin, mga kabida. Nagustuhan ng Pangulo, yung kanyang performance. Alright, para po sa inyo, ano pong inyong comment at opinion patungkol ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para update po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.